So hi guys, today we're going to Tauranga. Napakaganda talaga ng mga town nila dito. Kasi yung design talagang pang 1970s or 80s pa. Talagang mafe-feel mo na pag nandito ka sa New Zealand, parang bumabalik ka sa dating panahon. Nung makikita mo yung mga tao noon na hindi masyadong high-tech at mga old-fashioned, yung mga damit. Napaka-cute lang guys. Papunta ng Tauranga ay pinadaanan natin ang town ng Paeroa. So ito ang town ng Paeroa. Dito daw ginagawa yung drinks na LMP. Kung familiar kayo, ayan guys. Ang meaning pala ng LMP ay Lemon and Paeroa. Actually, that day ko lang din nalaman yun guys. Naku, papunta pa lang talaga ng Tauranga ay mabubusog na ang mata mo. Sabi nga nila, mahal ang cost of living dito sa New Zealand. Pero ang magagandang view na ganito ay talagang libre lang. Pwede kayong mag-travel na ang gagastusin nyo lang ay gasolina at magbabaon lang kayo ng pagkain. Para mas makamura pa kayo, pwede kayong mag-camping, mag-set up lang kayo ng tent, or pumunta kayo sa mga tinatawag nilang freedom parking or overnight parking na pwede kayong mag-camping at matulog sa sasakyan nang libre. Ganun usually ang ginagawa ng mga tao dito sa New Zealand, lalo-lalo na pag may holiday or long weekend. Gabi na din nang umabot kami ng Tauranga. At may nakapagsabi sa amin na pasyalan namin ng area na ito. Ang tawag ng area na ito ay The Strand. Ang area na ito ay nasa main city ng Tauranga. Meron silang sinet up na mga lights dito kung saan pwede kayong magpa-picture ng libre. Nandito din sa area na to ang mga bar at tamang-tamang weekend kaya sobrang daming tao that time. Sayang at hindi ko na na-videohan ang setup ng pagtulog namin nung gabing iyon. Kaya ito ay kinabukasan na nung pagising namin ng umaga. Ito ay mga bandang 6:00 ng umaga pa lang guys. So ito yung view namin kung saan kami nag-overnight parking. Aside sa family ko guys, kasama ko rin dito yung mga katrabaho namin ng asawa ko. So bali 3 sasakyan lang kami papunta dito. Pinagtabi-tabi lang namin yung mga sasakyan namin at sa sasakyan lang din kami natulog. At dahil may dala kaming mga pagkain at baon, dito na din kami nag-breakfast bago kami magsimula ng itinerary namin ngayong araw. Pinasyalan muna namin yung park kung saan kami nag-overnight. Kasi yung area kung saan kami nag-overnight parking, doon lang ang freedom camping. So sa park naman na ito, nandito yung kanilang plaza or playground. Take note guys, dito sa New Zealand, uso talaga ang mga playground. Magaganda ang mga playground nila dito at malalaki at libre lang sa public. Marami din ang mga ibon dito at mga wild ducks. Walang gumagalaw sa mga ibon at mga ducks dito. Walang nag-hunt sa kanila. Kung kaya't ang mga ito ay makikita nyo lang sa lake o sa park. Duso. Napaka-family friendly naman talaga ng environment dito sa New Zealand. Marami din ang nagwo-walking o nagja-jogging that time kasama ang kanilang mga aso o ang kanilang mga anak. After nun, isinimulan na rin namin ang aming first itinerary of the day. First stop ay
Cayate Falls. May konting trekking lang papunta dun sa falls, pero makikita nyo naman guys ang way doon. May hagdan at hindi naman siya masyadong mabuti, kaya tamang-tama lang yung aming pagpunta. Hindi rin masyadong marami ang tao that time, or baka kasi masyado lang kaming maaga. Pero meron naman din kaming mga nakasabay. Iba't ibang lahi ang pumupunta dito. Sobrang ganda talaga ng falls at mataas siya. Sabi pa nga, meron pa daw falls doon sa baba, pero hindi na kami nagpunta dahil may kasama kaming bata. Baka biglang lumaki kasi ang tubig, kaya mas maganda na yung safe kami. Ayan guys, tingnan nyo naman, nag-i-enjoy sila at umakyat sila doon sa pinakatuktok ng falls. Next stop is Mount Mangganoy. Papunta kami sa Pilot Beach or sa Mangganoy Beach. Isa talaga to sa mga dinadayo ng mga turista dito, kung kaya marami din ang mga cruise ship na nagdadak dito sa Mangganoy. Halos wala na nga kaming maparkingan sa sobrang daming tao. Ang area na ito ay napapalibutan ng dagat at marami ding mga hotel dito at mga restaurant, kung kaya lahat na ng kailangan ninyo ay nandito na. Ito yung other side of the beach. Nandito nakatunggo yung mga fishing boats at saka yung ibang mga malalaking boat or yung mga cruise ship. Sayang hindi ko na videohan yung mga cruise ship at saka yung mga malalaking ship doon sa loob ng port. Pero kung makikita nyo guys, sobrang dami talagang nakapark. So, hindi namin alam this time kung makakapagpasyal pa ba kami dito dahil wala kaming maparkingan. But finally, nakahanap kami ng parking doon sa other side naman ng beach area. So, ito na yung other side ng beach guys. Nandito naman ginaganap yung mga surfing competition, yung mga kayak competition. That day, meron din competition dito. Hindi ko lang alam kung ano tawag dyan sa competition na yan. Sorry ba akong video? Ito to paubos. Napakalawak ng shore area nila guys at sobrang fine ng sand. Hindi nga lang siya white sand, pero sobrang fine ng sand. At saka yung sinasabing competition, doon banda kaya medyo maraming tao. Sobrang lakas din talaga ng alon, pero kaya namang maliguan. Marami din naman yung mga batang nag-surfing dyan banda. Smile mo, smile. Aura-aura muna kami dyan guys. Salamat pala sa videographer namin. Marami pa kaming pupuntahan. Actually, may dalawa pa kaming pupuntahan ngayong araw na to. Pero parang doon na lang siguro sa next vlog natin guys. So, see you in the part 2. Thank you for watching. Bye! Sige, padagan-agan ko. Woo!